Maligayang pagdating sa Movie Pinoy Recap Story. Sa video na ito, ay inyong matutunghayan, ang 2020 award-winning Netflix action horror suspense movie, na may pamagat na, The Hunt. Nagsimula ang istorya sa isang babaeng nagngangalang Athena na nakikipag-chat sa kanyang mayayamang mga kaibigan. Sa gitna ng kanilang kasiyahan sa group chat ay biglang sinabi ni Athena na excited na siya sa gagawin nilang paghahunting at pagligpit sa mga taong salot sa lipunan. Sa sumunod na eksena ay makikita na ang nasabing grupo ng magkakaibigan ay nakasakay sa kanilang private plane. Sa ilang saglit ay may bigla na lang lumitaw na nagwawalang lalaki. Lumalabas na isa ito sa mga dinukot nilang tao at lubos silang nagtataka kung bakit nagising at nakawala ito agad. Nang sinubukang pakalmahin ng isa sa mga magkakaibigan ang lalaki ay bigla niya na lang itong inatake gamit ang isang ballpen. At nang makatayo muli ito ay dumating na si Athena na tumatayong leader ng grupo at walang awa nitong tinapos ang lalaki. Nang kinaladkad ng matandang lalaki ang katawan nito papunta sa isang storage room ay makikita ang iba pang mga tao na dinukot ng grupo na mahimbing na natutulog. Pagsapit ng umaga ay nagising na ang isa sa mga ito na may busal sa bibig. Nang makatayo ay nakita niya sa kabilang sulok ang isa pang babaeng nagngangalang Crystal na may busal din sa bibig nito. Hindi siya pinansin nito bagkus ay naglakad lang ito papalayo at sinundan ang direksyon na itinuro ng improvised compass na kanyang ginawa. Nang maglakad-lakad ang babae ay nakita niya ang iba pang mga tao na kaparehas niyang dinukot din. Nakakita din sila ng isang malaking box sa gitna ng lugar. Habang binubuksan ito ng isang lalaki ay pinigilan siya ng isa pang kasama nila dahil sa takot na baka mga pampasabog na bomba ang laman nito. Ngunit pagkabukas ay isang maliit na baboy lang ang lumabas dito at isang lalagyan na puno ng mga matataas na kalibre ng mga baril at mga armas. Nagmadali agad sila na kumuha ng mga magagamit nilang mga sandata habang ang blonde na babae ay nakita na ang susi ng kanilang mga busal sa bibig na nakalagay sa isang kahoy na panel. Agad niyang pinakita ito sa mga kasama niya upang matanggal na ang mga nakalagay sa kanilang mga bunganga. Matapos makakuha ng mga baril ay pinag-isipan agad nila kung nasaan silang lugar at kung bakit sila dinala dito. Pero hindi nagtagal ay bigla na lang silang pinaputukan ng mga baril. Mabilis na nagtago ang babaeng blondie sa box pero tinamaan pa rin siya nito. Ang isa sa mga kasama nilang lalaki ay sinugod ang pananggagalingan ng mga nagpapaputok sa kanila pero nasawi din siya kaagad. Napatakbo na lang din ang isa pang babae pero sa kasamaang palad ay nahulog siya sa isang trap at nang tinulungan naman siya ng lalaking ito ay nakatapak naman sila ng pampasabog na landmine na agad silang tinapos. Nang nagawang makatakas ng apat na ito ay nagmadali silang umakyat sa vibe wire na bakod, ngunit sa kamalas-malasan ay inabutan na ang isang matandang lalaki ng mga pana na tumama sa kanya. Desperado siyang lumaban ngunit dahil sa hindi niya makita ang mga umaatake sa kanila ay wala na rin siyang nagawa pa bago siya tuluyang tapusin gamit ang isang granada. Mula sa pagtakbo ng tatlong nakatakas ay nakakita sila ng tindahan sa lugar, dagli silang pumasok dito at tinutukan ang dalawang mag-asawa na may-ari ng tindahan. Sinabi ng lalaki na hindi nila kailangan ng pera nila at gusto lang nilang magtago at alamin kung anong lugar ito dahil may humahabol sa kanila at gusto silang tapusin. Sinabi ng babaeng may-ari na nasa Arkansas lang sila na agad namang ipinagtaka ng lalaki kaya tumawag ito sa telepono upang humingi ng tulong sa pulis subalit nang kinain ng isa nilang kasama ang mga paninda ng dalawang matanda ay bigla na lang itong nalason at hindi nagtagal ay naglabas ng nakamamatay na usok ang dalawang mag-asawa sa tindahan. Sinubukan pang lumaban ng lalaking nakablue pero tinapos lang agad ito ng lalaking may-ari. Lumalabas na parte at kasabwat ang dalawang matanda ng nasabing hunting game ng mga mayayamang magkakaibigan na nagplano ng lahat ng ito. Agad nilang ni-report sa grupo na may tatlo na silang tinapos at naghanda ulit sila sa pagdating ng mga iba pa nilang hina-hunting. Ilang minuto lang ang lumipas ay dumating na sa tindahan si Crystal. Bumili ito ng isang kahang sigarilyo at nagtanong din kung anong lugar ito pero tila kakaiba si Crystal sa lahat ng mga nasawing kasamahan niyang mga dinukot dahil napansin niya agad na may mali sa dalawang matandang may-ari at mabilis niyang inatake ang babae. Walang hirap niya ring sinipa at tinapos ang lalaki gamit ang kanilang shotgun na nakalagay sa ilalim ng kaha. Nagmakaawa pa ang matandang babae pero pinagtawanan lang siya ni Crystal at sinabing hindi sila magaling umarte. Pagkatapos niyang tapusin ang dalawang mag-asawa ay nakita niya ang tatlong walang buhay na nauto kanina ng mga ito,
Kumuha rin siya ng mga bala ng shotgun at lumabas na sa tindahan. Napansin agad niya ang isang sasakyan sa labas at nang sinuri niya ito ay makikita na peke ang plaka nito at nasa bansang Croatia pala sila. Nakita niya rin ang mga trap na nasa kotse kaya hindi na niya ito ginamit. Nang dumating ang isang drone ay agad itong winasak ng isa pang biktima sa nasabing hunting game na nagngangalang Gary. Pinigilan siya ni Crystal nang makita nito na bubuksan niya ang pinto ng kotse na may trap at inaya niya rin ito na kailangan na nilang umalis dahil alam na ng mga humahabol sa kanila ang kanilang lokasyon dahil sinira nito ang nasabing drone. Habang naglalakad sa nakita nilang riles ng tren ay sinabi ni Gary na may alam siyang teorya kung ano ba talaga ang nangyayari at bakit sila dinala sa bansang ito upang paglaruan at tapusin na parang mga hayop lang. Sinabi niya na may nabasa siyang artikulo online patungkol sa grupo ng mga mayayamang elitista na nandudukot ng mga tao upang maidaos ang isang hunting game na buhay ng mga kawawang mapipiling mga biktima ang nakataya. Nang dumating ang isang tren ay nagmadali silang dalawa sa pagpasok dito. Nakita din nila sa loob ng tren ang grupo ng mga nagtatagong refugee. Nagduda agad si Gary at sinabing maaaring patibong na naman ito ng mga humahabol sa kanila at mga kasabwat na aktor ang mga ito tulad ng dalawa sa tindahan. Habang nagkakaroon ng tensyon ay biglang huminto ang tren sa isang military checkpoint, agad silang nahuli ng mga sundalo kasama ang mga imigranteng refugee. Mabilis namang pinaliwanag ni Gary sa mga sundalo na Amerikano sila at dinukot sila ng hindi kilalang grupo upang patayin sa bansang ito at maaaring kasabwat ng mga ito ang mga refugee sa tren. Nang umalis ang mga sundalo upang kumuha ng translator ay biglang nagsalita ng Ingles ang isang refugee at sinabing hindi magtatagal ay matutuntun din sila ng mga kagrupo niya upang tapusin ang paghahunt. Dahil sa galit ay inatake agad ni Gary ang lalaki at ginamit nito ang nahulog na granada ng aktor, napatakbo na lang ang lahat bago tuluyang sumabog ang tusong lalaki. Dahil sa nangyari ay hinuli ng mga sundalo si Gary at dinala naman si Crystal sa refugee camp kung saan nakita niya ang isa pang biktima sa hunting game na si Don. Hindi nagtagal ay dumating ang nagpakilalang US government official upang sunduin at tulungan sila. Habang nasa biyahe papunta sa embahada ay nagduda agad si Crystal sa opisyal dahil tila alam agad nito ang mga detalye ng nangyari sa kanila. Mabilis niyang sinipa palabas ang lalaki at kanya itong ginulungan upang tapusin at nang tinignan ni Crystal ang laman ng trunk sa kotse ay nakita na lang nila ang walang buhay na katawan ni Gary. Nakita din nila sa kotse ang isang mapa kung saan dinadala ang mga biktima ng nasabing hunting game. Mula sa kalkulasyon ni Crystal ay silang dalawa na lang ni Don ang natitirang buhay pa mula sa maraming dinukot kanina kaya napagdesisyonan niyang wakasan na ang nasabing laro. Kinagabihan habang naghihintay ang nasabing grupo ng mga magkakaibigan sa pagdating ng natitira nilang mga biktima ay tinapos agad ni Crystal ang isa sa mga ito habang nagbabawas ito sa puno. Narinig ng grupo ang ingay sa labas kaya ang isa nilang kagrupo na army commander ay inutusan ang mga kasama na maghanda. Nang pinasok nila Crystal ang baboy na ginamit sa pagsisimula ng hunting game ay lubos na nagulat ang grupo at sinimulan nila itong paputukan. Di nagtagal ay pumasok na din si Crystal at nakipagpalitan siya ng putok sa buong grupo. Bagaman mag-isa lang si Crystal na nakikipaglaban ay walang kahirap-hirap niya pa rin na napabagsak at tinapos ang mga ito. Kahit pa sumubok na tumakas ng ilan sa mga ito ay walang awa itong tinapos ni Crystal. Nang makabangon ang army commander ay nagkaroon sila ng mano-manong bakbakan. Kahit na mas malaki ang nasabing lalaking army ay makikita na hindi pa rin ito umubra sa husay at lakas ni Crystal. Nang hindi na ito makalaban pa ay pilit na pinaamin ito ni Crystal kung nasaan na ang leader ng kanilang kulto na si Athena. Hindi nagtagal nang pumasok na rin si Don ay bigla na lang bumukas ang radyo kung saan tinatawag ng leader na si Athena ang pangalan nila Don. Lumalabas na kasabwat din pala ng kultong grupo ng magkakaibigan ang lalaking ito, kaya inunahan na ito ni Crystal bago pa ito magpaputok. Sa sumunod na eksena nang dumating na si Crystal sa mansyon ng leader ng grupo ay pinaliwanag ni Athena na hindi naaabot pa sa karumal-dumal na laro ang lahat kung hindi nagpakalat ng maling impormasyon online ang nasabing mga tao na kanilang mga dinukot. Lumalabas na natanggal sila Athena sa kani-kanilang mga matataas na posisyon kasama ang kanyang mga kaibigan dahil pinakalat ng mga taong ito na nangdudukot sila ng mga tao upang paglaruan at patayin, kaya upang makapaghiganti ay kanila nang tinutoo ang akusasyon sa kanila at ginawa nila ang paghahunting upang iligpit ang mga tulad nilang troll at nagpapakalat ng fake news.
Ngunit tila nagkamali ang kultong grupo dahil ibang crystal pala ang dinukot nila na kapangalan lang ng totoong troll na crystal at isa palang kilabot na ex-army na walang kinakatakutan na kahit sino ang kanilang nakuha. Mula sa mga nalaman ay mas lalong nainis si Crystal at kanyang sinugod ang leader. Dahil mahusay na fighter din pala si Athena ay nagkaroon sila ng umaatikabong labanan. Saksi ang kusina ng mansyon sa nangyayaring labanan ng dalawang mahuhusay na babae. Makikita na patas lang ang lakas ng dalawa. Nang sinimulang ipagbabato ni Crystal ang mga mamahalin niyang gamit at alak ay tila nawala sa focus si Athena. Matapos bumagsak ay kumuha ito ng shotgun at kanyang pinaputukan si Crystal. Pero walang hirap itong nasalag ng ating bida at nakaiwas gamit ang isang rope sa kusina. Mula sa pagpapatuloy ng kanilang umaatikabong labanan ay gumamit naman ng mga kutsilyo si Athena. Sa huli ay natapos lang ang labanan ng parehas silang nasaksak ng patalim. Dahil mas eksperyensado si Crystal sa ganitong mga sitwasyon ay siya lamang ang nakaligtas sa kanilang dalawa. Sa pagtatapos matapos niyang gamutin ang sarili at makapagbihis gamit ang damit ni Athena ay pumunta siya sa private plane upang utusan at pagbantaan ang kapitan na ihatid na siya pauwi. Special shoutout nga pala kay Tatak Pinoy TV, shoutout rin kay Casey Anichete, sa huli shoutout rin kay Ka Joseph Fishing TV.